Bago natin pag-usapan ang plano sa pagpapatibay ng depensa, dapat siguro desisyunan muna natin kung sino dapat mamuno dito sa Cavite. Magkaiba ang gusto ng magdiwang at magdalo. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Pwede natin itanong sa kanya kung ano ang mas mabuti para sa katipunan. Nasaan si Emilio? Mawalang galang na. Mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siya ang nagpasimuno ng regulasyon. Pero kung sa pagpapabuti ng katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na ang pagkatalo ng katipunan sa Maynila. Hinay-hinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at umaatake sa mga sundalo. At kaya kayo nanalo dito sa Cavite dahil wala kayo masyadong kalaban. Tama na. Hayaan natin siya matapos. Kailangan natin magtatag ng isang gobyerno. Ngunit ang katipunan ng tumatayong gobyerno natin, meron tayong mga batas na dapat sinusunod. Tandaan niyong lahat na hindi tayo aabot sa kinalalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng mga katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang karapatan ng ating mga kapatid at kung sino ang karapat-dapat na maging pinuno ng ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Kung magtatag ng bagong gobyerno, walang ibang mamumuno kundi ang Supremo. Dahil siya ang nag-organisa at nagplano ng revolusyon. Madami tayong mga kapatid nakipaglaban at nakipagdigmaan na hindi naman kasapi ng katipunan. Dapat lang bigyan ng galang ang kanilang mga opinyon at karapatan upang malaman kung sino sa atin ang mamumuno. Nanganganib na ang bayan sa Cavite kung tiwala ang Supremo sa kakayahan. Walang dahilan para hindi magdaos ang halalan at para marinig ang boses ng nakakarami. At ang nanalo bilang presidente ay si Emilio Aguinaldo. Magandang regalo ito para sa kanyang kaarawan. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, dapat lang na siya ang italagang pangalawang presidente. Kailangan marinig ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ba kayo na si Andres na ang maging pangalawang presidente? Sumasang-ayon ako. Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kinakailangan natin na magsagawa ng isa pang halalan. Bilang Direktor de Guerra, Emiliano Dejos. Bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Saglit lamang, hindi maaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ng abogasya ang posisyon na ito. Alam naman natin lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin ninyo? Magagampanan ba ito ng isang taong walang pinag-aralan? Tama ka na! Kanina mo pa ako iniinsulto! Hinahamon mo ba ako? Tama na, Andres! Malinaw ang naging usapan. Nagkasundo tayo na gagalangin natin ang kalalabsan ng halalan na ito. Pero kayo na din ang sumira ng usapan. Bilang Supremo ng Katipunan, pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban.